Hello guys, so today is May 21, tama ba? Yes. 6:31 in the morning. And it's quite late because ngayon naglalakad kami ni Aya. Mag-walking kami. And it's our day 4. Day Grabe. 4. Congratulate nyo kami. Congratulations. Yan. Kasi, yung start to, no? Monday morning. So, nung Monday, maaga pa kami, 5. Tapos naging 5:20. Naging 5:30. Tapos Day 4. 6. Kasi, 6:30 dito tayo. Kasi well, reasonable naman kasi 8 na rin nakauwi si Aya from household. Yes. Tapos ako, wala. Umaasa lang ako kay Aya. Kung anong oras siya gigising, yun din ang gising ko. Well, anyway, so, wala lang. Natripan lang namin mag-podcast. Sana umepekto to kasi same papawid, merong Biglang nagkaroon ng helicopter. Hala, 2 helicopter. Ang laki ng drone. Hindi yan drone. Tapos, ngayon, ayan, may mga motor. Siyempre, naglalakad kami. So, tapos kasi, dahil medyo late na to or Yeah. pa-rush hour na. So, madami ng sasakyan. Pero yung, naging experience namin the past days, pag maaga, mas clear yung road. Yes. Ayan. So, kasalukuyan, dito kami sa Mandaluyong nag-walking. Tawid na lang tayo doon. Okay. So, pagpasensyahan nyo na if ewan ko kung dinig naman to kasi Yes. maayos naman ang cellphone natin. Sa pang record. Wala lang tayong mic. Yes. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, mamaya na siguro tayo mag-usap kasi tatawid kami. So, please bear with us. May mga moments na magpa-pause kami kasi dahil naglalakad tayo, safety first. Ayan, thank you po sa mga nagpapadaan, yung mga motorista na tumitigil kapag may naglalakad. Maraming salamat sa inyong pangunawa at pasensya sa mga tumatawid from point A to point B, Sige, dako tayo sa pag-pursue ng healthy lifestyle. Like, syempre, ito nga, it's our day 4. Of course, ako, my goal is, of course, to be healthy. Na medyo mga yayat, magbukas ng timbang. Ayan, guys, nandito pala kami sa may bandang San Roque. So, 6 o'clock kasi dito yung misa. Ayan, kung marinig nyo. Ayan. Hello, Lord. Wait lang Kinigiling namin kami Ayan, si Father na Indian yung yung Mass Presider. Well, wait, before ako pumunta dun sa sharing ko ulit. Mas mabilis pala yung ruta na yun pag sisimba, no? Kesa yung sa isang ginagawa. Sa kabila, no? Oo, yung usual, no? So, Anyway, so perks of exploring the area yeah. through walking. Nagkakaroon ka ng sariling mapa mo sa utak. Saan mas madali? Yan. So, ayun na nga. As I was saying, Ayun, goal ko is, magpapayat, in a way, mag-lose ang weight. Yeah. Tapos, yung maging healthy. Siyempre, kami ni Philip, approaching to wedding day. Tapos,
eventually, syempre gusto namin din mag-conceive agad. So, kung may hugot man ako, ayun yung, yun talaga, health talaga, na maging maayos. Tapos, syempre, kasama din yung, dahil nga, we're pursuing healthy lifestyle. Isa sa mga magiging effect nito, I believe, is yung maging optimistic pa sa mga bagay-bagay. Especially nowadays, bukod sa mga personal life challenges na kinakarap natin, may mga gulo. Alam mo yun? Inside the Philippines and outside the Philippines. So, we have to have the stability sa mental health na maayos, di ba? Ikaw naman, Aya. Ako naman. Hiningal kami. Parang naalala ko nga din yung, yung topic namin sa household kagabi, sakto. Kasi, about Anchor, ganyan. Anchor na nagpapastable, and Anchor na nagdadrag down sa'yo. Tapos parang ako, dahil dun sa parang yung Anchor ko ngayon dito sa ginagawa natin is, syempre, una nga din yung health, maging healthy. Tapos parang nisip ko na lang na bonus na yung pagpayat. Tsaka pag-lose ng weight. No, yun din talaga yung gusto ko mangyari para to feel good about myself din, ganyan. Na ibalik yung natin pangatawan na. Yeah. Ayun, bukod sa sa balingkinitan. Balingkinitan yun. Balingkinitan. So, yun. Tapos, siguro, ang pinaka-main anchor dito is, parang preparation na rin siguro sa married life. Wow! Married life kasi parang gusto ko na mag-create ng routine sa sarili ko na parang sabog-sabog lagi ng routine ko, ganyan. Tapos parang kung pinagpipray ko yung vocation na married life, dapat anuhin ko na rin, prepare ko yung sarili ko, ganyan. Tapos yung na-mention mo rin kahapon atin na, prepare spiritually, ganyan. So, parang ako kailangan ko ng ganito kasi minsan, hindi pala minsan, madalas malungkot akong tao, ganyan. Madaling maapektuhan, ganyan. So, paano na hindi maapektuhan din yung spiritual life ko pag ganun. Kaya, ayun. Yun lang. Thank you po. Love it. So, madami talaga tayong hugot pagdating sa mga bagay na ginagawa natin. Especially ngayon na we make effort. Kasi diba, sa totoo lang, ako talaga ang dami kong reason sa buhay na bakit hindi ako mag-workout. So, buti na lang si Aya, siya yung nagsasabi sa akin na, ate, lock-in na tayo, 3 months na lang, ikakasal ka na. So, praise God, kasi, matagal ko naman na itong gusto, di ba? May gano'n naman tayong, nag-search pa tayo. Ang dami nakikita sa Reels, kasi kung kani-kanin natin sinesend para ma-motivate tayo. Yeah. Pero ending, Execution. oo, kulang sa execution talaga. So, alam naman natin yung mabuti sa hindi, makakatulong sa atin sa hindi. True. Pero yon at least ngayon, day 4, diba? Not bad. Yan. Tapos, ayun din, si Aya, na-inspire din ako. Pwede naman sa kanila yung meal prep mo. Yan. 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 Kasi syempre pag tuloy-tuloy na natin, all in na, ganyan. So, nag-meal prep ng, ako naman, yung mini-meal prep ko, yung gusto ko rin talagang kainin, ganyan. Tapos nagtitingin nga, sakto yung algorithm ko, puro ganun na. Ganun na yung lumalabas. So, parang minsan, nalilito na ako, ganyan. Pero, syempre, as a missionary, limited lang din yung resources, ganyan. So, doon ako sa kung gustong kainin, na madali lang bilhin, tsaka pasok sa budget. Yes. So, yung lagi kong ngayon, yung burrito. Kasi, ang dali lang yung, pita paper, pita bread. wrap, pita bread, bread. ganyan. Anyway. Pita wrap. Oo. Tapos,
giniling, tapos piprituin mo lang, lagyan ng taco na seasoning, ganyan. Tapos, ikaw na ba mag-add? Anong gusto mo? Gulay, cheese, tapos pwede rin may egg, ganyan. Oo nga. So ano yung bet mo? Pero syempre, ano naman, dapat marami yung giniling. Para daw high protein. Wow. Yeah. Tapos naglalagay na rin ako ng cabbage, ng very light. Wow. Very nice. Pili pa rin yung gulay. Oo nga I will work on it. Yes. Yan. Tapos, dinner, oatmeal, ganyan. Oatmeal and milk. Yan. Tapos kung may budget, may banana yan. Oo. Kung wala. Wala. Okay na yun. Tapos, tiis ganda talaga pag may mga gabi na cravings ng chichirya, Yeah. chocolate, oh my God! Tsaka, tapos, hindi naman kasi ako ma-breakfast, so, pabor sa part na yun. Yun lang. So, parang in a way, nagiging mo siya, parang intermittent mo Yes. kasi hindi ka nagbe-breakfast. True. Okay, that's good. So, tuwing kailan mo nga to ginagawa yung meal prep? Tuwing Sunday, tapos good for a week na yung ginagawa kong burrito. Mga ilang burrito yon? 6. Ah, okay. So, madami-dami din talaga. Yes. Okay, wait lang guys. May sound effect yung jeep. Aray ko, grabe naman sa bass. So anyway, ang gandang practice ng meal prep. Kasi, una, it saves time. Pangalawa, yung prepared na, so, iinit mo na lang. Tama ba? Ganun siya, no? So, tapos, tipid pa. Yes. Kasi nga, ayun gigastos ka ng one time. Then, iko-consume mo na. Tapos pang maramihan ng araw. Pero tanong lang, hindi ba siya parang nakakaumay? Kasi kunwari, 6 na burrito in a week. Yes, parang nakakaumay din minsan na pero nisip ko na lang, ginusto ko to. Ginusto ko to but diet, yan. Tapos, pero, dahil nga ganun yung nag-iisip ako ng alternative din na mga pwedeng i-meal prep na ganun lang din kabilis. Kaya nagsasend din ako ng mga reels niya. Yeah. Kay ate, for reference, ganyan. Recipient ako ng So, yun. Siguro, i-work out next week. Paano yung alternate ng meal prep, ganyan. Ano na yung mga nakita mong alternate na in a way gusto mo i-try? Okay yung cabbage yung gagawin mong pamalit sa kanin. Tapos, eggs, ganyan. Tapos, may konting beef or pork, gano'n. Yun. Madali lang. Kasi mahilig din ako sa egg. Yeah. So, ayun na nga guys. Ako naman, grabe, ang lapit nun Sa akin naman, yung way ng meal prep ko, parang isang ulam for like 2 meals or minsan 3 pa. So, I see to eat na may protein, either chicken or pork. Tapos, may gulay. Tapos, yun, luto ako ulam. Any ulam. Kunwari, parang, yung last, parang igado, or parang menudo. Ganun. So, pork, then, yung orange na salsa, ganun, kung may imagine nyo. Tapos, ilagyan ko ng liver spread, tomato sauce, oyster sauce, patis, toyo, tapos, carrots. Wow. Yun. Sayang wala pala akong cheese. Anyway. Tama no, nagre-record pa. Yan. Chine-check namin kasi baka mamaya wala na palang memory. Storage. So, mahirap pag hindi mo na naalala. Uy! Iba pala yan. Anyway, ano ba yun? So, meal prep, yun yung meal prep ko. Tapos, as much as possible, pag nakaka-uwi ako sa bahay, meron akong dalang gulay pauwi dito sa Mission House. Tapos,
meron na rin karne na nakastock. So, nung day 1 namin ni Aya, nakadaan kami dun sa, Talipapa. So, doon kami bumili. Mura, di ba? 600 lang yung nagastos ko para sa kalahating kilong giniling. Ilang pirasong manok din yun. Tsaka, yun nga, yung menudo cut na pork. So, mamaya, bala ko yung salted egg. Wow! Nag-search ako kagabi ng recipe. Salted egg na chicken. Pero this morning, lang akong sardines with tausi. Kasi, gusto ko na kumain. Kasi 6 p.m. pa ako huling kumain kagabi. Anong oras na? Baka 12 hours na tayo. So, totoo yun sabi ni Aya kanina na tis ganda kasi kagabi gutom na talaga ako sa totoo lang. Pero, ayun, kinakaya naman kasi nga, wala eh. Hindi naman sa no choice, pero you're being intentional to choose yung galaw mo. Natutuwa kami dito sa nilalakaran namin kasi may mga kanto na may Mama Mary. Tapos nung isang araw, nakita namin ni Aya na may tumitigil doon. Tapos nagdadasal talaga. Parang wow, thank you Lord. So, may reminder. So anyway, ayun, ang ganda na maging intentional in choosing how you spend your time. Tapos, what you eat also. So, dahil nga yun yung topic natin for this day, yun yung kahalagahan mo na tingin ko nagiging maayos din yung schedule natin, di ba? Ikaw, napapansin mo yun? Oo. Yung, Parang dami mong magagawa in the morning. oo. Tapos, surprisingly, ang gaan ng katawan ko. Oo, yung actually. parang, hindi siya, yung sabi mo nga anchor na mabigat na dinadrag mo. Kasi, ang practice ko before was, after the work, sa mag-walking. Yeah. So, pagkatas nyo ng walking, parang, anong-ano ka na, yung, alam mo yun, ang bigat talaga ng katawan. Oo, kasi drain ka na sa work. Oo. Tapos ipipilit mo pa na katawan mo na maglakad pa. Oo. Na yung work namin kunwari, pag nasa office kami, more on meetings, more on editing, tapos more on laptop talaga. Ibig sabihin, less yung walk. Pero, imagine mo yun na pa rin, ang hirap pa rin na kumaga kung after work, tapos saka ka pa nag-walk. Ang hirap pa rin. Ayan. So, ayun guys. In terms of schedule, siyempre mag-aano yung katawan mo. Yung schedule, mas nagiging maayos. Mare, pagkakalabas namin, pagkakauwi namin, kain na ng agahan. Ako, tapos, luto, tas kain agahan. Tapos, diretso na, liligo, pray, and then, yun, saka ka papasok. Or saka mo nagagawin yung mga task mo. Ganda, ang gandang Ikaw, ano napapansin mo in terms of scheduling? Ako, when it comes to schedule, katulad nito, kasi late na ako nakauwi. Parang, yung usual ko na routine, pag ganyang puyat na ako, 10 na ako babangon. Sabi ko, deserve ko to. Deserve ko to, tulog na to. Ganun yung mindset. Pero dahil nga nag-start na rin kami gawin to, nabago na, hindi, babangon ako. Dudurugin ko ang mga taba. Yan. Na, kanina, parang tempted na ako na, wag na tuloy, wag na. For that, for today lang. Kaso, may lakad pala sila ate bukas. Naglalaban na yung isip ko diyan. Pero sabi ko, oh my gosh, hindi na. Sige, ilalaban na to. Pero, parang yung katawan ko nasasanay siya ngayon. Ngayon, at the moment na kinakaya na matulog within 5 hours. Yeah. Ganon. Parang, nasasanay na siya na ganon. Yung usual ko ngayon is 11 na tulog. Tapos gigising na mga 5 a.m.
Ganun. Tapos kanina 12, tapos nagising ako ng 6. So yun, nagkakaroon na ng body clock ulit yung katawan ko na matagal nang nasira. So yun. So hanggang, uy. Sorry lang. Sorry, health pala yung pinag-usapan natin. Parang ibang topic siguro yan, te, no? Okay. Bukas. Go. Yun, tapos yan, na pagdating naman ng pag-uwi sa mission house, makakapag-prayer time ako ng ganun kaaga rin. Ganyan. Tapos, mabilis ang, paggagayak. Actually, hindi na mabilis kasi parang slow mornings ang dating. Kasi, may time ka to do things na hindi ka nag-rush. Yun. So, ang ganda nun. Yeah. So, ang ganda, lalo kapag umaga kami. Kasi ito medyo late na. Time check lang, 6:52 na. Nakaka 1.94 kilometers na kami. So, ano ba yon? Sa scheduling, sa gaan ng katawan, panalo ka talaga. Kasi hawak mo ang beat. Sa totoo lang, di ba? Ikaw yung yung nakakapagdikta ng araw mo. Of course, with the guidance of the Lord. Pero yung, alam mo yun, yung Physically din. oo, hindi siya yung, sabi mo nga, hindi siya yung parang didiktahan ka na, teka, deserve ko tong 10 a.m. Na totoo, nangyayari kasi talaga, lalo kapag pagod ka the previous day, tapos ini-imagine mo na mapapagod ka ngayong araw na to. So, ikiklaim mo talaga yung benefits na, wait, 10 a.m. Sulitin. Oo, sulitin. Pero, ayun nga, dahil nag-build ka ng routine. Sana tuloy-tuloy talaga itong mga sinasabi natin. Kasi, helpful talaga. And, it's not too late to start a new, akala mo motivational speaker. So, ang ganda ng time na to really, yung ayusin schedule, ayusin yung sarili, at lahat-lahat. Mas, ang gaan talaga. In terms of work naman, napapansin ko na very, focused ako. Yeah. So, salamat sa Diyos kasi hindi yung apektado lahat in a nice, good way. Ano pa ba? So, ayun, meron ka bang gustong tip na sabihin sa kanila? Hindi naman ako, expert. Parang nagka-depend lang din ako sa mga nakikita ko sa Facebook, yan, yung guide. Yeah. Tapos, pero mostly na nakikita ko talaga na okay nga rin yung walking, talagang mag-burn ng calories, fats, ganyan. Tapos, siguro, unti-unti, yun, gradual, na baka madagdagan yun sa time ng exercise na mas maaga, ganyan. Tsaka, baka mag-run. Tapos, dadagdagan yung mga kilometers na yan. Sooner or later, ganyan. Para, ayun. Tapos, baka mag-workout, no, te? Para, Kapag matone yung mga muscles. Hindi, para lang, hindi siya sag. Hindi siya nagsasag, ganun. yun nga, actually, meron akong, thank you sa shinare mo. So, meron akong may nakausap pala ako na nutritionist, dietitian, and syempre nakarecommend niya na mag-walking, ganyan. Tapos, bukod sa walking, kailangan may weights. Yun yung sabi niya sa akin. Magbubuhat para matone yung muscles. Kasi, maigi din yun. Kasi akala ko noon, mindset ko, makapag-walking ka, okay na. Pero hindi naman siya, baliwala. Pero, magiging mas okay if meron ding weightlifting. Sa girls, okay lang din daw yun. So, paunti-unti, tapos gradual na nag-i-increase. Ayun, sa akin yung siguro kung may tip ako, maagang tulog. Yeah. Ito gusto ko pa rin i-embrace. Yeah. Kasi, talaga ako
So, doom scroll talaga ako pag gabi kasi ang mindset ko, deserve ko to. Nagtrabaho ako the whole day hanggang gabi pa. So, ang me time ko is doom scrolling na in a way, I see it na hindi, beneficial naman to sa akin. Madami akong natututunan. Tapos nakakapag-relax ako. Kasi kunwari, iba-iba naman din sinesearch mo. Mas minsan, napapapunta ako sa Shopee. Tapos magche-check out ka ng mga impulsive buying mo. Na kung magiging intentional tayo sa pagtulog, maiwasan natin yung mga ganon. Kasi, syempre, hindi rin maganda na before you sleep, ang huli mong ginawa ay nag-cellphone. Na hindi naman din talaga natin maiwasan. Kasi, yun nga, cellphone natin very convenient na nandyan lang lagi sa tabi natin. Last na hahawakan at unang hahawakan pagkagising na ko, Lord God. Cellphone. So, cellphone talaga. Pero kung magiging intentional ka, the past nights nakakatuwa din naman na naisipin ko, ano na to, game na to, na wag na muna akong mag-cellphone kasi maaga pa ako gigising kinabukasan. So, praise God. So, bukod doon, paunti-unti, yun muna. Yes. Nalilimit yung pagpupuyat in a way than before yung routine ko. In the same time, yun nga, naalagaan mo yung maayos na pag-achieve mo ng pagtulog. Yun, totoo yun. Pag-gising mo, hindi siya parang wait lang, kulang ako sa tulog. Yun, praise God naman. Gusto ko lang din i-add, te. Go. Naalala ko kasi, siguro, nagmulat sa akin nito. Galing kong confession. Okay. Tapos isa talaga sa mga kinonfess ko. Sabi ko, Paz, nagbi-binge eating ako talaga. To the point na sasabihin ko sa sarili ko na okay lang yan para... Ay, sorry, ang daming tricycle. Ang daming background music. Sabi ko kay Paz, nagbi-binge eating ako na ang naiisip ko kasi para madali ako mamatay. Ganun na yung... Parang natakot na rin ako for myself na ganun na iniisip ko na ang scary naman na ito yung goal ko. Parang, alam mo na ba akong plano sa buhay? Yung ganon. Tapos, ang ganda lang din ang sinabi ni Pats na it is possible to live a clean life. Tapos, sabi ko, oh my gosh, ang ganda ng sinabi niya. Clean life in a way na, yan. Healthy living. Tapos, clean din yung mga kinakain. Hindi puro junk foods. Yan. So, doon ako parang namulat talaga na tumanim sa puso ko yung sinabi na yun ni Pads. Na, tapos, ano pa meron pa siyang abbreviations no word na possible. Ang haba lang. Alalahanin ko. Pero, basically, yung mga tips na yun, kung paano ko, kasi na-mention mo ate yung sa doom scroll, paano ko mas maiwasan yung pagsa-cellphone. So, yun, parang lately din, nakita ko din na nababawasan yung pagsa-cellphone. Kasi nga, intentional na tayo sa ginagawa natin. And, alam natin na pag nag-doom scroll, parang it will take an hour. Or more than an hour. So, yun. It is possible to live a clean life. Naks. Yeah. Totoo nga. Kasi, totoo lang ako. Yung may stress ka kasi, di ba instead na pampak-relax mo siya ng utak, tapos hindi deserve ko to. Hindi may stress ka pa rin. Late na ako natulog, ang sakit na ng mata ko. Ano ba naman tong ginagawa ko? Yung mga ganun na. Parang mo pa yung sarili mo. Paninisi mo sa sarili mo. So, ayun isa sa mga effect yung healthy na mind. Tulad ng sinabi mo kanina na kung ano na yung naiisip natin. Buti nga, thank you din for verbalizing yung mindset mo. Kasi for sure, di man natin nare-recognize yung gano'n na mga reasons ba't natin ginagawa yung mga bagay. Still, for sure, merong mga roots
bakit ganito tayo namumuhay. Sa totoo lang, kunwari, bakit tayo nagbi-binge eating? Yeah. Tayo nagdo-doom scroll. Ba't natin hindi kinocommit yung time and effort natin, yung sarili natin sa pagkain ng maayos at pag-exercise? Na, in the first place, alam naman natin kung anong kakabuti sa atin. So, you have to, dig deep. Ano ba yung roots? Bakit? Yung reasons natin, bakit natin to ginagawa, mga bagay-bagay na to. And yun, siguro yun yung natin, yung episode natin, yung pursuing healthy lifestyle. Episode! Ibig sabihin madami. Na, yes. May manok ka sa bako. Diba? So, hindi lang siya basta pursuing healthy lifestyle. Pero, din, tingnan din natin nga yung reasons behind bakit tayo nagkakaroon ng certain lifestyles na dapat ay ang i-pursue natin, mag-strive tayo to live a holistic na maayos na lifestyle. Spiritual, physical, mental, emotional, ano pa? Psychological, lahat na. May mental na, may psychological pa. So, napakahalaga. Yun yung maganda. So, sana tayong lahat share din to the comment section. On the comment section. At the comment. Ay. Ayan. So, share nyo din sa comment section. Ano ba yung pwedeng tip na maibigay nyo sa mga listeners? Then sa pag-pursue ng magandang lifestyle. Yung lifestyle that God wants us to embrace. Kasi, yun naman yung mahalaga eh. Baka may mga pinapursue tayo na akala natin ox, pero di pala talaga. Baka tayo lang yung may gustong pursue na ito. Ayan. So, malapit na kami end ang aming walking. Nakaka 2.95 na kami. So, siguro, as we end, wow! Marami talagang tatakbuhan tong podcast natin. Yeah. Siguro as we end, na lang, let's pray for one another. And, natin to, i-lift natin kay Lord. Because, for sure, if you have this desire to live well, and then, syempre, i-bless ni Lord yung desire na yun. At for sure, He will make ways on how to make it possible. Wait lang. May ring. Ano yun? Ayun. Ayan, sige. Nandito na pala kami sa may highway. Kaya maingay. Nandami ng sasakyan. Sige. So, tutuloy namin tong podcast namin, no, sa mga susunod na araw pa. Pero good start talaga to. Pagtuloy tayo magdasal kasi baka tayo yung ipagdasal kapag tara. Ay. Sige. Ayan, tulad yan, mga chares. Mga nandun naman na tayo sa daanan, pero hindi tayo pinapadaan. Umaway na ako nun Tumaway na siya. O, tara. Kuya, wait. Thank you. And then ako nagagabit eh. Oo. Okay, so, let's lift up everything to the Lord. We hope naririnig nyo kami sa episode na to. Kasi sa totoo lang, mahirap din. Sige. Wait lang. Yeah. Let's pray one Hail Mary. And let's ask the help from our dear Mother to help us sa pinaperson natin ito. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son,
Spirit. Amen. So, I think this will not be the last. Sana naman. Yes. This is not the last. Kasi marami pa tayong gusto i-chika, sa totoo lang. Hindi kami nauubusan ng chika. Imagine for 3 days. Tapos sabi nga ni Aya, tayo mag-podcast tayo. So praise God, nag-materialize. Hindi lang siya thought na, oo nga no. Yes. At gano'n naman kami, lagi kami nagkukwentuhan. So, at least ngayon, di ba, may kakwentuhan na tayo. Okay. Ayan, ilang meters na lang kami. So, I think yun lang for this morning and we hope na yung mga comments nyo will also help other people. Especially, kami din, syempre, na magko-consume ng comment nyo. And together, let us live a life na God wants us to live. Amen. Amen. Thank you, Aya. Thank you, ate. Okay. Hey.